kailangan ko magbawas talaga ng timbang dahil so napabayaan ko talaga yung sarili ko. Aminado naman ako dun, guys. The newer version of me. Ang ganda na niyang gumawa, guys. Natutuwa nga yung mga clients eh. Tanggap kasi ako sa NAS Money Mentorship Program. Tinuro ko talaga yung mga lahat ng kaya kong maituro at ma-share sa inyo hanggat ginagamit ko pa yung Fiverr. And hope to see you next. And hope, hindi na ako sabi. Used to get my hair done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun and spend half of my life on full highways. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family, all new reality, four walls and a door, nothing's like. Guys, ito lang forma ko ha. Pasensya na kayo. Hindi na ako nag-ano kasi makalimutan ko na naman mag-video eh. So, pasensyaan nyo na yung eye bag. So, hi guys. So, good morning. Hindi ko alam kung anong unahin ko na naman. Pero good thing kasi yung mga iniisip ko naman ay para lahat sa akin. So, hindi ko lang alam kung alin dun yung mga unahin ko. Number 1. Iniisip ko kung ako ay mag-yoga. Well, naka-forma naman na ako. Nakapang-yoga na ako. Pang badminton tong suot ko. To. Yung dry fit ko na to. Pang badminton. Pero masarap din yun yata siya pang yoga. So, I have to go back sa pag-yoga or sa pag-workout in general. Kasi nga, kailangan kong syempre, para sa body ko. Ang goal ko kasi talaga is to have a healthier relationship with my body. So, yoga is one thing na nagugustuhan kong gawin, plus pilates. Okay, so, meron pa ang mga i-share sa inyo, guys. Pero for now, yun muna. The next thing is, nag-undergo kasi ako ng inner work program. So, ang meron lang akong available time is ngayong umaga. So, iniisip ko, ako ba'y mag-yoga or mag-inner work? Kasi yung inner work ko, medyo late na ako dun and gusto ko rin siyang gawin. Importante rin siya. Di ba sabi ko nga, yung mga pinagpipilian ko ay para sa akin din naman. Gusto ko na rin makinig ng mga hypnosis calls na ginagawa namin, magsulat, mag-journal, kung ano naman na assignment ko na hindi ko pa siya nagagawa. Last thing is matulog. Yes, 'di ba? I deserve to sleep din. My body is asking to sleep na rin. Kaya lang, ewan ko ba, parang nanghihinayang din ako sa time. Pero alam ko kailangan ko rin matulog. Why? Kasi kulang ako sa tulog this past few days. Dahil nga may tinatapos ako. So, kagabi yung pinakahuling inedit ko na video for the Fiverr challenge. So, hopefully nakasali po kayo sa challenge ha. Pero kung hindi, abang-abang lang po sa mga announcement kasi soon baka meron tayo iba pang gawin for the Fiverr challenge. I-explain ko na sa inyo in details what Fiverr challenge is about. But for now, yun yung tatlong bagay na pinag-iisipan ko kung ano ang unahin ko. So, as you can see, naka-eyebags ko, diba? Yun na nga, I gain weight, tapos meron akong kailangan tapusin. So, ang malakas ang tawag sa akin today is to sleep. Kaya lang nakasuot na ako. At naka-open na rin yung laptop ko. At diba? Yun pa lang yun guys ngayong morning pa lang to. Kasi mamaya, parang ito lang sabi ko, I only have 2 hours today. Ngayong morning kasi 8:30 na ng umaga. Mamaya, wala kami. It's my son's birthday kasi yung bunso namin. Magsa-celebrate kami ng birthday. Kung hindi ako mamimili ngayong umaga, maapektuhan din yung later ko. So, hindi naman ako pwedeng hindi pumunta dahil birthday yun, di ba? Ayun, but anyway, sige, nandito na rin lang kayo. I-update ko kayo, guys. I'll give some good news and bad news. O, di ba? Gusto nyo ba yan? Di ba? Mga chismosa tayong lahat. Just kidding. Start tayo with the bad news. Bad news about me and yung mga nangyayari around me. Okay? Like what I said kanina, gusto ko bumalik sa yoga, di ba? So, why? Kasi nga, naging busy talaga ako this past few days, past few weeks, past few months. To the point na more than 2 months ako, kumbaga, mag-workout man ako isang beses sa linggo or madalas hindi pa. So, napabayaan ko talaga yung sarili ko. Aminado naman ako dun, guys. Additional to that is, I gained 2 kilos. Almost 2 kilos. Pero I think ngayon 2 kilos na siya. Eh, di ba nga kailangan ko magbawas talaga ng timbang. Dahil, nagpapa-check up ako for my sugar, di ba?
And yung para hindi nga siya maging diabetes na talaga. So, kailangan ko. And gusto ko kasi talaga maging flexible, maging stronger, the newer version of me, of Sheena 2.0 or 3.0. Gusto ko yun, diba? The good news is, normal na yung sugar ko. Di ba? Paano nangyari yun? Parang di ba nagpupuyat-puyat ka, tapos di ba chinecheck yung lifestyle ko, di ba? Ang pagpapacheck ko ng sugar is nakaschedule nitong July. So, nagpa-check ako, nag-normal na yung sugar ko. So, hindi na rin ako binibigyan ng gamot for my sugar, pero meron ako ng losartan, tsaka fish oil sa gabi. And the rest, may mga vitamins, ganyan. Pero nakakatuwa kasi nag-normal na yung sugar ko. So, how come na nangyari yun na gano'n? Sabi ko nga, isa sa dinagdag ko sa diet ko talaga na chinatsaga ko every morning is yung apple cider vinegar na nilalagay sa maraming tubig. Yung malaking baso talaga ng tubig yung ginamit. Ito, nadinig ko lang naman to sa YouTube sa isang doktor. But, hindi ko to nire-recommend sa inyo ha. Magpa-check muna kayo sa doktor para sure sa talagang doktor nyo. Pero ito, tinake ko to. And then, chinaga ko since, January pa yata ginagawa ko na. Tapos, inobserve ko. So, nung unang chinaga ko ng sugar, nag-normal din. Tapos, inulit nitong July, kasi every 3 months yun eh. Nag-normal pa rin. So, sabi ko, okay. So, malaking bagay nga siya for me na Kaya, tinutuloy-tuloy ko na talaga. Kasi ayoko talaga bumalik na sa pagbili ng gamot or pag-inom ng gamot, diba? So, yun. Yun yung good thing naman doon, diba? Bad news and good news. Then, may usapan kami ng doktor. Kasi nung nakakita niya ni normal sugar ko, sinabi ko sa kanya na isa yun sa dinagdag ko sa diet ko. Tabunong camera. Ayan. Nung binanggit ko yung kay doktor, sabi niya, okay daw. Kasi siya din daw, nagtitake din daw nun. And naglalagay pa nga daw siya ng lemon eh. So, sabi ko, ako po ang lang talaga, sa apple cider lang, okay na ako dun. Pero, okay lang naman sa kanya. Okay lang sa akin. So, as long as it's working for me, why not, diba? Ayun. So, natuwa lang ako. Nilihim ko kasi sa kanya na nagtitake ako ng apple cider, which is dapat hindi. Pero, inobserve ko kasi kung totoo ba talaga yun kung magkakaroon talaga ng good result sa katawan ko. And luckily, yes. Kaya, inopen up ko na sa kanya. And natutuwa ako kasi, okay din naman pala sa kanya, di ba? Ayun lang. Pero ang usapan namin is, kailangan ko talaga mag-lose ng weight, ng kilo. Kailangan bumaba na talaga yung weight ko kasi nag-overweight na naman ako. And syempre, ayoko rin kasi ng feeling na mabigat, parang tatamad-tamad ang katawan. Kaya bumili rin ako ng yoga mat, bagong yoga mat. Kasi parang reward ko na rin yun sa sarili ko. Tsaka luma na rin yung yoga mat ko. Halos parang nagpa-powder, natatanggal-tagal na yung mga red dito, dumidikit na sa katawan ko. Sabi ko, I deserve naman to buy a new one. Hindi naman siya gano'n ka-expensive, guys. Pero I think this will do the work. This will help me. Diba? And then, to support, bumili na rin ako ng ilang mga damit, ganyan, para naman may masusuot ako. Kasi syempre, pag mga times na ayokong kita chan ko, kasi meron ako ng mga pang-workout na kita chan ko, ganyan. Lalo ngayon naghuhuramintado chan ko. Sabi ko, hide ka muna dyan. So, next set, I got bigger eye bags. As you can see, diba? Actually, hindi naman nabago sa inyo yun. Pero, lumaki siya, ayan, kasi, yun yung bad news. I got bigger eye bags, tapos, kulang ako sa tulog talaga, guys. Minsan 2 to 3 hours na tulog. But the good news is, ginawa ko kasi yung fiber challenge. Kaya ako sobrang naging busy. So, bukod sa fiber challenge, di ba kumuha rin ako ng mga clients sa fiber for my freelancing career. And I pass it to my husband. Kumbaga yung asawa ko, tinutulungan niya ako doon sa mga tasks ko sa Fiverr, which is about marketing automation. So, natuto rin siya ng email designing. Ang ganda na niyang gumawa, guys. Natutuwa yung mga clients sa gawa niya na emails, mga email templates. So, sabi ko, yan ang forte mo. Kasi noon hindi niya alam kung ano yung pinaka parang skill niya talaga na matatawag kasi parang nakadepende siya sa akin eh. So, ngayon, ang ginagawa ko is, although yung Fiverr gig ko, yung pinaka parang portal ng mga tasks papunta sa kanya. Ayun. So, nalaman niya sa sarili niya. Sabi ko sa asawa ko, you're a great email designer. And yung mga client na-appreciate yung mga gawa niya. So, i-embody mo na siya. So, going back dun sa Fiverr challenge, tinapos ko siya kasi yung another good news dyan is natanggap kasi ako sa NAS Money Mentorship Program. Diba? Okay, Nusair.
isa ako sa natanggap doon. So, gumawa ako ng challenge sa NAS platform and I called it Fiber Challenge kasi actually dapat maiksi ang challenge lang yun eh. Pero 7 days yung ginawa kong challenge. Pero in-depth guys, in-depth. Hindi ko maisip kasi parang pag gumagawa ko, parang hindi ako satisfied pag ganito lang yung gagawin. Parang simple lang yung webinar. So, ang ginawa ko, parang in-depth course. Just for 7 days, marami ka na talagang matututunan, maia-apply, iti-take action mo talaga kasi it's a challenge. So, kung kayo yung mga tipo ng freelancer na hindi bet or hindi nakakakuha ng clients through application, itong Fiber Challenge ang gusto kong i-recommend sa inyo. Kasi ito, nag-work talaga sa akin. And dito, nag-a-attract lang po ako ng clients, diba? So, sabi ko, parang portal na yung Fiber ko. So, gusto ko siyang i-share sa inyo, lalo na kung naghahanap ka na ng mga side gigs, o kaya gusto mo mga per project, part-time, or kahit sabihin mo full-time, pero yung hawak mo yung time mo, ayun, Fiber talaga yung may re-recommend ko sa inyo. So, lagay ko lang yung link sa description box para kung interesado po kayo, pwede kayo mag-register dun sa challenge or mag-take nung course mismo. Kasi, I created this with my heart. Gusto ko talaga sana magkaroon na kayo ng freelancing business na matatawag nyong pasok sa lifestyle nyo, sa values nyo. Depende kung anong gusto mo i-offer, kung skills or talent or whatever you want. Dahil sa Fiber, very open talaga to sa kahit anong gusto mo i-offer. Okay, so, yun. Lalo na kahit beginner, pwede. So, tinuro ko talaga yung mga lahat ng kaya kong maituro at ma-share sa inyo hanggat ginagamit ko pa yung Fiber, hanggat alam ko pa yung Fiber, hanggat until now, napapakinabangan ko pa talaga yung mga itinuro ko din sa inyo. So, sana talaga magustuhan nyo, guys. Sana maging successful din kayo sa Fiber. So, yun. That's another good news, diba? Ano pa ba? And, another bad news is... Bad news nga ba may tuturing yun? Teka, lipat mo natin ang camera. Ay guys, wala pa akong lipstick po. Putla na lips ko. Sandali. Dito na ako mag-lipstick Red na red. Ganyan. Pwede na parang kang maputla. Okay, ganito ha. Bad news. Yung bahay namin, yung mga walls, ganyan, hindi ko pa rin naaayos until now. Hindi ko pa gaano na-organize yung bahay namin. And ang dami kong plans na gustong gawin, pero hindi ko pa siya talaga totally nauupuan, di ba? As in, kumbaga, meron man, pero pa konti-konti lang. From the kitchen, to the living room, to the rooms, itong office, marami talagang pagawain, marami talagang gustong ipaayos at bilhin, ganyan. So, the good news is, the good news is, ay, gulo ng background, hayaan nyo na. Nag-start na akong bumili ng ilang mga kakailanganin kong materials, like yung wallpaper. Meron ako nasimula mga wallpapers. Hindi ko pa nga nabubuksan, guys. Like ito, ayan. Wallpaper ang laman nito, guys. Ayan pa lang, ayan. May pagka-white siya. Lagi ko kasi ito sa living room. So, di ba nakita niyo naman sa mga previous videos ko, magulo talaga. Or baka hindi ko napapakita kasi tinatago ko talaga. Pero sira-sira na kasi yung mga wallpaper namin doon. And hindi ko pa talaga kasi maupuan kasi nga meron ako ibang priorities. So, ang gusto ko talaga, magkaroon ng peaceful environment, tsaka, syempre, pleasant sa mata, sa pakiramdam. Gusto ko talaga maayos. Kaya, tinatry ko talaga i-balance yung time ko. Kaya, bumili na ako paunti-unti ng mga materials na gagamitin ko para masimulan ko na. Another thing is, nalaman ko kasi na yung human design ko, hindi ko alam kung alam niyo yung human design, pero hindi naman ako sobrang maalam pa doon. Pero isa sa natuklasan ko ay isa akong projector. So, ni-research ko na mabilisan kung ano nga ba yung projector para mas masabi ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea. Projectors represent about 20% of the population and their strategy is to wait for recognition and invitation. Their focus and penetrating aura or aura gives them the ability to see deeply into others. So, actually, napapansin ko yun na pag may nakita ko isang tao or pag may nakakausap akong tao, para akong alam mo, parang nag-a-assess. Parang siniscan,
Yung ganon yung ano ko, tinitignan ko na kung may pinagdadaanan ba siya, ano yung personality niya, ganon, tinitignan ko talaga yun. We know that projectors thrive when they can be a resource for others in their role as a guide. So yes, para kaming mga guide and leaders ng mundo. 'Di ba? Kaya sabi ko, napansin ko, parang ganun yung ginagawa ko sa YouTube, 'di ba? Mostly nag-share ako, nag-educate ako, meron ako mga tips and guides on how to start in freelancing. Nag-educate, nagtuturo, nag-guide, which is yun na yung ginagawa ko at hindi nga ako aware before. Tapos, roles like teachers, coaches, therapists, managers, directors, consultants, di ba coach nga ako? And somehow, educator na rin, di ba, sa YouTube. So, okay, ako nga to. So, hindi naman to in-depth topic about sa human design dahil hindi ako ang tamang tao para mag-share ng ganon. So, just to add up doon sa sinasabi ko about pagiging projector ko and yung human design, kaya ko lang din naman kasi na i-share to is because naililink ko siya dun sa kung bakit nga ba ako nasa Fiverr, 'di ba? Kunwari as a freelancer, mas fit siya dun sa pagiging projector ko. In what way? Kasi 'di ba sa Fiverr, hindi naman ikaw yung nag-a-approach talaga or hindi naman ikaw yung nag-a-apply. Instead, ang ginagawa natin doon is tayo yung nagpapaganda ng ating store, 'di ba? Yung ating gig, yung business natin, yung service natin para maka-attract ng mga clients, okay? And then, kapag na-attract natin sila, then they will send us an invitation or mag-i-inquire sila sa atin. Tapos, sa tanong kung can we do the task na sinasabi nila, yung mga ipapakita nila, diba? So, doon ko na kaya pala ako nasa Fiverr kasi hindi ko na rin bet nang nag-a-apply. Parang nauubos yung yung confidence ko. Hindi ko alam confidence or yung energy ko kapag nag-a-apply ako. So, hindi ko siya bet, diba? But I'm not saying na, guys, na kumbaga, ako lang to. So, maybe you can try and see it for yourself kung ganun din ba yung magiging experience nyo. Ganun, basta ganun siya. Ganun ko siya naiintindihan, guys, ha. Pero kung sakali man na meron man mabago sa mga pananaw ko, I will let you know. But for now, I think nag-work to, and kapag binabasa ko yung mga explanation and insights about projector, dun ko siya mas, nasay ko, oo nga no. Ay, oo nga no. Kaya pala ganun. Ganun. So, nandun pa rin ako sa self-discovery, guys. And sabi ko, nag-i-inner work pa ako. So, marami pa akong matutuklasan, marami pa akong malalaman. Pero, sinishare ko lang sa inyo, just in case na gusto nyo malaman kung ano yun sa inyo, ang kailangan nyo lang naman talagang impormasyon is, basta hanap kayo ng human design sa Google. Tapos, ilagay nyo lang yung inyong complete name, location, or yung lugar kung saan ka pinanganak, and yung exact time ng birthday nyo. So, tingnan nyo na lang sa birth certificate nyo. Birth certificate, nakalagay dun yun. Pag nalaman nyo na yung human design nyo, yun, pwede nyo na ma-explore, pwede nyo kayo maghanap ng mga explanation nun sa YouTube, diba? Pero hindi nyo kailangan sobrang maging doon, yung parang puro yun na talaga yung pag-aaralan nyo. Kasi nakaka-hook talagang pag-aaralan. Sabi ko nga, di ba, under inner work program ako. So, it's still an ongoing, guys. It will run until lifetime. Lasing na ba ako, guys? Basta yun, kumbaga ang focus ko talaga is to become the newer version of me. So, naka-list down na talaga yung mga bagay na gusto kong mangyari. Like, di ba, if you want to be the newer version of yourself, yun kasi yung focus ko, is to have a healthier relationship with my body, with the family and friends, and the people around me. So, that's one thing na wino-work on ko din. Gusto ko rin magkaroon ng peace of mind. So, syempre, gusto ko yung ang mga gagawin ko lang ng mga bagay ay yung makakapagbigay sa akin ng kapayapaan, di ba? Kung hindi, set aside. Ganon. So, ayun. Yun palang ilan. Tapos, yun na, meron pa ba akong nailista? Ayan, basta. Ano kausap? Basta, yun muna, para naman di ako ma-overwhelm, yung muna yung mga unahin ko, guys. Kung paano ko ayusin yung bahay ko, papakita ko rin sa inyo, guys. Baka meron di kayo masuggest kasi sa akin. Pero yun na nga, meron na ako mga nakaset. Ayun, just a quick update about me, and hope to see you soon and hope to see you next. And hope, hindi na ako sana. Yan, tagal ko na kasi hindi nakapag-video. Kaya, ayun, babawi tayo, guys. So, gusto ko siyang gawing commitment, and I want to commit myself for showing up. Yan, magsho-show up na tayo ulit kasi I think I deserve to be seen, to be heard, and alam ko meron pa akong matututunan, and baka may matutunan din kayo sa mga ibabahagi ko sa inyo.
Okay? So, ay, gusto ko kasi maano ulit yung aking... Grabe, sabi ko, nabubulol na naman ako. Yan na naman tayo, di ba? Parang bumalik na naman ako sa dati. Pero, syempre, gusto ko maano ulit yung aking confidence. I deserve to be heard and to be seen. Kahit ganito ako may eye bags or what. Ayun lang. Okay, so anyway, thank you for staying at pakikinig sa akin. See you in our next video and I really miss this. I really miss you guys. Thank you. Bye.